Alam ba ninyo kung magkano ngayon? Ito nga pala, nakalimutan kong ikwento sa inyo. Sinulatan ho ng GSIS. Ito ho, mga kaibigan, sumulat ang GSIS sa City Hall. Mga kaibigan, asan kaya itong perang ito? May hinahanap po ang, ayan, si ERAP, sinulatan, no? City Government of Manila, Joseph Ejercito Estrada, Maria Lourdes Malulu, Maria Pamela Manzano, Josephine Dasa, yan, lahat yan, opisyal. Ito sinasabi sa sulat, sinisingil ho sila ng GSIS ng halagang 204,215,076 pesos and 45 centavos. Ulitin ko, 204,215,076 pesos and 45 centavos. Para sa ano ito? Ito ho ay para sa hindi ho nila binabayaran na premium at interest. Mula 2012 hanggang 2018. Ibig sabihin, si Mayor Lim ho bumaba sa pwesto, June 2013. 2012 yung sinasabi ron, madalit sabi, siguro 2030, wala na si Mayor Hindi niya na nabayaran yun, di ba? Pero walang atraso maliban doon. Si ERAP, sasabihin mo, bangkarote ang gobyerno nung nakaupo si Mayor Lim. Dumating ka. Hindi totoo tingnan ninyo kung gaano kalaki atraso ni ERAP sa GSIS, mga kaibigan. Kailan? Mula 2012 hanggang nakaraang taon, hindi pa pala nakakapag-remit. Not even once si ERAP sa GSIS sa mga contribution ng mga empleyado. Nakaupo ito, di ba may kaso ito? Ang dami na nakasuhan dito, mga kaibigan. Naku, delikado ito. Baka makabalik sa kulungan si ERAP. Nang wala ng litis-litis ito. Isipin ninyo yan, sa kabila daw po ng paulit-ulit na demand, na bayaran yung kanilang obligasyon, hindi pa rin nabayaran ng GSIS. Sa ilalim daw ng Republic Act number 8291, otherwise known as the GSIS Act of 1997, it is mandatory and compulsory for government agencies to include the payment of such premium contributions in their annual appropriations and to remit the exact amount on time. Republic Act number 8291 also provides that agencies which delay the remittance of any and all monies due the GSIS shall be charged interest as may be prescribed by GSIS but not less than 2% simple interest per month. Dahil sabi, palaki ng palaki po, Sipin ninyo, 2013 umupo si ERAP. Saan napunta itong pera? Kasama pala ito sa General Appropriations Act ng Lungsod, taon-taon. Di ba? Allocated, ibig sabihin. Ibig sabihin, napupunta ito sa bulsa ng may bulsa. Mga kaibigan, ito
Binabasa lang natin, consider this therefore as our final demand. Ayan, final na po ito. For you to remit the foregoing amount within 30 days upon receipt of this letter. Otherwise, GSIS will be constrained pursuant to Section 52 of RA 8291 to file the appropriate criminal, civil, and administrative remittance complaints against all the city officials involved in the collection and remittance of premium contributions, loan amortization, and other amounts due the GSIS. Kaso to, mga kaibigan, malaking kaso po ito. Lahat ng binanggit natin pangalan, kasama si Joseph Estrada, magkakakaso po. Simula pa noong 2012 hanggang ngayon, ha? Kung hanggang 2018, di hanggang ngayon, wala. Kasi kauumpisa lang. Di ba? Minsan yung 2012, nababayaran sa 2013, di ba? Pero kay Mayor Lim, wala, Nakita ninyo? Di ba, nakabalik si Mayor Lim 2007. Sana kung bangkarote sinasabi nila, hindi nabayaran yun. Di ba? Bakit bayad? Kailan bumaba si Lim? 2012 June Di ba? 2013 June. Ibig sabihin, dire-diretso, walang atraso si Lim sa GSIS. Dapat ang nagbayad si ERAP. Hindi totoong bankrupt Kung ano yung dinatna ni ERAP na pera sa Maynila, yun ang unang ninakaw ni ERAP. Pinalitaw na bankrupt. Yan Sulat ho yun ng GSIS. Kuya, yung alak, ibenta ni ERAP ang Amoranto Stadium. Totoo ba yun? Naku, hindi ko maintindihan kung ano yun. Alak, tapos ano? Hindi, Rizal Memorial yun, yung binibenta ni ERAP. Pag nakalusot ulit si ERAP, mabibenta na yun. Hindi naman makakalusot. Ito, yung kaso ni ERAP. Meron ng final demand letter ang GSIS amounting to 204,215,076 pesos and 45 centavos. Kumakatawan po ito sa hindi nabayarang premium at interest mula 2012, etc., hanggang 2018. Ngayon, mandatory ho kasi ito, compulsory, mandatory and compulsory sa mga ahensya ng gobyerno na isama ang bayad sa kontribusyon sa kanilang annual appropriations. Ibig sabihin, kung ano yung taunang budget ng lungsod ng Maynila, kasamang inaaprubahan yun yung ipambabayad sa premium. Galing yung, kakaltasin naman yun sa sweldo ng mga empleyado. Ibig sabihin, nakuha nyo na yung pera. Hindi naman ito yung aantayin mo pang kolektahin lang yung pera. Kasama na yun sa inaprobahan Kasama na sa payroll yun, no? Kasi may batas yan Republic Act 8291. Kaya plunder na panibago ito na pwedeng dumiretso na sa kulungan at mapawalang bisa ang pardon na ginawa dito kay ERAP Estrada. Ninanakaw niya, tinanin niyo yung GSIS, di niya binabayaran. At saka masama ito si ERAP, talagang kursunada niya talaga nakawin, lagi pera ng GSIS Hindi niyo ba natatandaan? Di ba si ERAP nakumbik, nahatulan sa kasong plunder? Maraming kaso yun.
kabilang sa kaso na yon, yung ninakaw nilang pera, pinanakaw niya yung pera sa GSIS na 500 million. Ha? At 500 million din sa SS. Inutusan niya pareho yung presidente ng SS at saka ng GSIS na yung tigli 500 milyong piso ibili ng sapi ng share doon po sa BW Resources na ang may-ari, kunyari, yung Dante Tan, na wala na yun. Simula nung magkakaso si Erap, wala na yun. Malis na yun. Hindi na bumabalik dito. O kung bumabalik, masiguro palihim. Ha? Pero ang talagang may-ari nun, si Erap. Ninakaw ni Erap yung pera. O, di ba yun, binulgar yun? Kaya nga nagkakaso si Erap ng plunder. O, yun yung kasali sa mga pinababalik kay Erap na ninakaw niya. 1 billion mahigit yun sa 500 million sa GSIS. Ito na naman ngayon, no? Sipin mo kung may namatay dito sa mga miyembro ng GSIS sa Maynila, magkakaproblema kayo. Nagkasakit, magkakaproblema kayo. Kukuha kayo ng loan, magkakaproblema kayo. Bakit? 6 na taon nang hindi nagbabayad si Erap. Ha? Mga kaibigan, sa GSIS. Pera ng mga ano yan, kinakaltas yan sa sweldo ng mga empleyado at ng mga teachers.